Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Tayo pong muli ay nabigyan po ng pagkakataon ng Panginoon at ng ating pong mga tagapamahala sa programang ito na mabigyan po ng pagkakataon magpahayag na salita ng Panginoon. Pero bago ang lahat po, ay hindi tayo po kung bawat salita po muna ay lumikit, sumunod po manalangin sa Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa umaga pong ito. Patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba sa inyo. Kapakababa, Panginoon, minsan pa humingi po ng pabor, ng kapangyarihan. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong pag-aaralan, ng mga salita. Buksan niyo po ang aming puso. Sa lahat po ng aming mga kasama, Panginoon, sa umaga pong ito, ay patuloy niyo nga po kami, Panginoon, na turuan. Mapuno po kami ng mga salita sa kinakailangan po namin upang kami po ay magsitatag, magsilakas at magtumibay sa pananampalataya at magsilago, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa opportunity na binigay niyo po sa amin na minsan pa binigyan niyo kami ng buhay at ng lakas upang kami po ay sama-sama, Panginoon, sa umagang ito na kapag-aralan sa isa't isa ng mga salita. Salamat po, ikaw lang ang maitaas, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Purihin po kayo at dakilain. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Medyo lalakasan ko po yung boses ko kung napapansin niyo po. Dahil dito po sa lugar natin, marami pong manok sa paligid. Kung narinig niyo naman po siguro yung kanila pong ingay. Pero sikapin po natin na medyo lalakasan ko po. Hindi po sa ako po galit, no? Gusto ko lang po lakasan para mas mangibabaw po kaysa sa ingay sa paligid. Ang ating pag-uusapan ay mababasa po natin sa aklat po ng Psalms chapter 90 verse 12. Awit chapter 90 verse 12. Sabi po sa English ko po babasahin, "Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom." Sa Tagalog naman po, paunawa niyo sa amin ang buhay namin na maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Amen? Napakaganda po ng paalala po sa atin, ang salita po ng Panginoon. Sabi po na sumulat ng Awit 19 verse 12, Panginoon, ipaunawa niyo po sa amin kung gaano kaiksi yung aming pong buhay upang magkaroon po kami ng pusong marunong, puno ng karunungan. Ibig sabihin, ang mga taong marunong ay nalalaman niya o naiintindihan niya na ang kanya pong buhay ay maiksi lamang. Amen? At bago po natin pag-usapan ng talatang ito, pag-usapan naman po muna natin, bakit ba marunong ang taong nakakaunawa ng kaiksian ng buhay? At sino ba itong mga mangmang? Ang mga mangmang po kasi, ang inaakala nila sa buhay po ay, una, ang inaakala po nila ay mahaba po ang buhay. Una po, ang mga mangmang, ang tingin po nila sa buhay ay mahaba. Sabi nga nila, life is a long journey. Pero sabi po ng Santiago, chapter 4, verse 13, makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi ngayon o bukas, pupunta kami sa isang bayan, mamamalagi kami roon ng isang taon, magninegosyo at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin, kung luluobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o ganyan, o kaya ganoon ang gagawin natin. Amen? Ibig sabihin, sabi po ni Santiago, may mga nag-aakala na sobrang haba ng buhay, kaya nagpaplano po sila. No, na, di ba, ganyan din po tayo before. Nung wala pa sa Panginoon, dahil natin plano. 5 years from now, ito yung magiging buhay ko. Pagkatapos nito, ganito yung mga gagawin ko. Kailangan, after gantong mga taon, ay meron na akong mga ganito ganyan. No? Hindi natin naiintindihan na ang buhay ay maiksi. Pero kamangmangan po yun sa harapan po ng Diyos. Amen? At tandaan natin ang buhay natin, maiksi lang. Pwedeng mamaya, wala na tayo. Amen? Pwedeng bukas makalawa, wala na tayo. Kaya kung meron man tayong pagpaplano, lagi natin sabihin kung luluobin ng Panginoon. Amen? O buhay pa tayo, ito yung mga gagawin natin. Sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 24, ayon sa kasulatan, parang damo ang buhay, lahat ng tao. At tulad ng bulaklak
ang karangalan nito. Natutuyo ang damo at nalalanta ang bulaklak niya. Ngunit ang salita ng Panginoon ay manatili magpakailanman, at ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. Ang buhay ng tao parang damo lang yan, nalalanta. Amen? Kita niyo po yung mga bulaklak, kahit anong ganda niyan, hindi po yan mananatili. No? Isang linggo, wala na po yan, lilipas na po yan. Pero sabi ng Panginoon, kung meron man mananatili ang salita ng Diyos, at sinasabi ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang buhay nakasama ang Panginoon. Kung may pananampalataya kay Jesus, may buhay na walang hanggan. Kaya mas piliin natin yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, maiksi lang po ang buhay natin. Huwag natin isipin mahaba ito. Pwedeng bukas makalawa, wala na po tayo. Sabi nga ng isang kataga na nabasa ko, life is too short to spend it in the wrong people. Kung maiksi lang ang buhay natin, spend na po natin sa mga kasama yung mga tamang tao. Yung mga mahal natin sa buhay, mga kasambahay natin sa pananampalataya. No, huwag na natin spend yung buhay natin kasama yung mga taong makamundo o mga bagay, gumagawa ng mga bagay kasama yung mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Ipaglingkod na po natin yung buhay natin sa Diyos dahil yun po yung mahalaga. Yung buhay po natin ay magamit po natin ng tama. Maiksi lang po yan. Hindi po yan mahaba. At kung tutusin, ang 80 taon, ay wala pong sinabi yan sa walang hanggan. Pangalawa, ang mga mangmang, ang iniisip nila, you only live once, di ba? Kung narinig niyo po yung kataga na YOLO, no? You only live once. Ibig sabihin, ang gusto nilang iparating na isa lang yung buhay natin, samantalahin na natin, gawin na natin lahat ng gusto natin gawin kasi isa lang yung buhay natin. No, hindi po. Dalawa po ang buhay. Meron pong buhay dito sa lupa, at pagkatapos po nito ay may buhay na walang hanggan. Sabi po ng John chapter 5 verse 28, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ibig sabihin, ang buhay natin sa lupa, dito lang po yan. Pero pagkatapos po niyan, meron pang isang buhay tayo harapan. At ito po yung buhay na walang hanggan. At mga kapatid, ito po yung totoong buhay. Yung buhay na walang hanggan. Ito po yung buhay natin sa lupa. Hindi pa talaga ito ang buhay. Mga kapatid, kaya huwag natin isipin na ito lang buhay natin. Samantalahin na natin. Kainin na natin lahat ng gusto natin. Puntahan natin lahat ng gusto natin puntahan. Gawin na natin lahat ng gusto natin gawin kasi ang buhay natin, isa lang, hindi po. Ang buhay po natin ay dalawa. Meron pong pagkabuhay na magmuli. Yun nga lang po, nakakalungkot, pag namali po tayo ng gamit ng buhay natin dito sa lupa, merong buhay na walang hanggan sa paghatol at sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Pero pagka tayo po, ang buhay po natin ang nagamit po natin ng tama, amen? Nakilala natin ang Panginoon, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, naglingkod tayo sa Diyos, at yun po yung ating inabala natin ating mga sarili na maglingkod sa Panginoon hanggang sa katapusan ng ating buhay. Merong buhay na walang hanggan naman, amen, sa langit, sa piling ng Panginoon. Kaya nga sabi ng mga ngaral chapter 12 verse 13 to 14, ito lang yung tungkulin ng tao. Matakot siya sa Diyos at sundin niya yung kanyang mga utos. Amen? Hindi. Tinuruan tayo ng mundo na isa lang yung buhay mo, kailangan pagpanag-aral ka, magkakaroon ka mabuti, para magkaroon ka ng magandang trabaho. Pag nagkaroon ng magandang trabaho, magkakaroon ng magandang pamilya, mabibili mo lahat ng gusto mo, ma-enjoy mo yung buhay, tapos pag tumanda ka, magre-retire ka na lang, mamamasal ka na lang sa lahat ng gusto mong lugar na puntahan, mamatay ka, tapos na. Hindi po. Ang layunin ng buhay, kung bakit tayo binigyan ng buhay, ay magkaroon tayo ng takot sa Diyos. At sundin natin ang mga utos ng Panginoon kasi kasabi sa verse 14, kasi isang araw haharap tayo sa hukuman ng Diyos. At ipagsusulit natin ang lahat ng mga bagay na ginawa natin sa buhay na ito. Kaya po yung buhay na ito, hindi po natin na ipaglingkod sa Panginoon, hindi po natin na ipagamit sa Panginoon. Meron pong araw ng paghuhukom na hatulan ng Diyos ang lahat ng ating pong mga ginawa. Kaya mga kapatid, sabi nga ng Hebrews chapter 9 verse 27, just as people are destined to die once, and after that, to face judgment. Yun po yung pangalawang buhay. Kaya mga kapatid, sabi ng John chapter 5 verse 24, very truly I tell you, whoever hears my word and believes Him
who sent me has eternal life and will not be judged but have crossed over from death to life. Kaya pag nabuhay natin dito, nabuhay tayo na sumasampalataya at sumusunod sa ating Panginoong Jesus, napatawad sa ating mga kasalanan, ay meron pong pag-crossover mula sa kamatayan papunta sa buhay. At yun po yung buhay na wala hanggan. Pangatlo, ang iniisip ng mga mangmang, no, buhay ko to. Ako masusunod. Diba? Siguro narinig mo na po yan. Your life, your rules. Ano yung una? Iniisip ng taong mangmang, ang buhay ay mahaba. Pangalawa, ang iniisip ng taong mangmang, isa lang ang buhay. Kaya kailangan samantalahin. Ang iniisip naman ng mangmang, pangatlo, no, buhay niya, walang pakilamanan. Siya masusunod sa buhay niya. Hindi po. Ang kailangan, yung buhay po natin, ang masunod ang Diyos. Ang masunod ay ang Panginoon. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 5, sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Amen? Yung mga taong makasalanan daw, walang ibang iniisip yan kundi yung nais ng kanilang pagkatao. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa banal na Espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na Espiritu. Ang kahihinatnan ng pagsunod ng nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa banal na Espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Amen? Mga kapatid, kung tayo po ay mamumuhay na sumusunod lamang dun sa makasalanan natin pagkatao, may kamatayan, may hatol ang Diyos. Pero ang pagsunod natin, yung buhay natin, sumunod tayo sa patnubay ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, sumunod tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, ay may buhay na walang hanggan. Kalaban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa nais na makasalanan niyang pagkatao. Kakatwira ba natin yan? Your life, your rules. No? Gawin natin lahat ng gusto natin sa tingin natin mabuti, pero masama sa harapan ng Panginoon. Kalaban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa nais na makasalanan niyang pagkatao. Dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos. At talagang hindi niya magagawa sumunod. Kaya ang taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kaya kung sasabihin mo, wala kayong pakilaman ng pastor, buhay ko to, ako masusunod. No, hindi nyo kami kailangang turuan sa dapat namin gawin. Ang pagsunod-sunod sa Diyos na yan. Hindi po mga kapatid. Tatandaan natin, ang nabubuhay sa kanilang makasalanang pagkatao, hindi maaaring kalugdan ng Diyos. May hatol, may parusa. No? Kaya nga, kung mapapansin po natin, isa sa pinaka-epektibong paraan ni Satanas upang udyukan ang tao na magkasala laban sa Diyos, ipakita ni Satanas yung sarili ng tao sa kanya. No? Meron lang po akong isi-share na siguro naririnig nyo na rin itong awit na ito. May mga ilan nga, mga Christian na, ginagawa pa itong music nila, background music nila sa Michael. Siguro narinig nyo na yung kanta na You Can Be the Greatest, no? You Can Be the Best. Alam nyo, na-curious ako sa lyrics niyan kasi ang daming gumagamit niyan eh. Ang sabi ng lyrics, you can be the greatest, you can be the best, you can be the king kong bangin on your chest, you can beat the world, you can win the war. Dito na nagulat ako sa lyrics, you can talk to God, go bangin on His door. Amen? Tinuturuan tayo, nasa panahon na tayo na ang sanlibutan, ang galing. Ang galing niyan turuan yung tao. Siyempre, alam naman natin, si Satanas ang pakanan ito. Tinuturuan yung mga tao na makita nila yung kapasidad nila, yung kakayanan nila. Sabi ba naman ng kanta, you can be the greatest. Pwede mong kausapin ang Diyos, pwede mong kalampagin yung pintuan niya. Hindi po. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, lumalapit tayo sa Panginoon. With broken spirit and a contrite heart, with reverence, lumalapit tayo sa Diyos. Hindi tayo basta-basta nalapit sa Diyos na parang meron tayong, alam mo yun, yung pwede natin sa i-overpower. You can talk to God, you can go banging on His door, sabi. You know, sabi nga na, you can move mountains, you can break rocks. No? Faith can move mountains. Amen? Kaya, kita nyo, ini-educate tayo ng sanlibutan upang makita natin yung ating sarili. Sabi pa dito sa ikalawang, standing in the hall of fame, sabi. And the world's gonna know your name. Diba? Yan ang talagang tinuturo sa atin ng sanlibutan. Ikaw yung maging pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamayaman, pinakatanyag. Makita mo yung sarili mo at hindi mo makita ang Diyos. Amen? Ang sabi ko nung, ito nakakalungkot yung ikalawang lyrics.
You can go the distance, you can run a mile, you can walk straight through hell with a smile. Pwede kang dumakad doon sa impyerno na may ngiti. Bakit? Malakas ka, magaling ka, makapangyarihan ka. Mali po yun. Amen? Ang buhay na sumusunod sa makasalanan niyang pagkatao ay mayroong kaparusahan sa harapan. At yun yung ginagawa sa atin ng sanlibutan. No? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Satanas, gamit yung social media, gamit yung mga worldly artists, gamit yung mga, di ba, yung mga advertisement, no? Ipakita sa tao na magaling ka, kaya mo to, kailangan maging pinaka, makapangyarihan ka sa lahat. At malimutan na natin na ang buhay natin hindi para sa ating sarili. Ang buhay natin para sa Diyos. Amen? Meron pa isang awit, di ba? Sabi, I'm unstoppable. I'm a force with no brakes. I'm invincible. Ibig sabihin, dahil pinakita na ni Satanas, no? Yung sarili mo. Yun na yung naging motivation mo. Maging unstoppable ka. Kaya mong gawin lahat. Your life, your rules. Di ba? Sabi pa ni Bon Jovi, it's my life. Alam niyo yung kanta na, it's my life, it's now or never. I don't wanna live forever, sabi niya na po. Hindi niya naiintindihan yung kanyang sinasabi. At alam niya, yung ganong mga pananalita o mga ganong katwiran, nanggaling niya mismo kay Satanas. Sabi po na Isaiah chapter 14 verse 12, How you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. Sabi ng 13, you said in your heart, I will ascend. No? I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the outmost heights of the sacred mountain. Kita niyo? Bakit ibinagsak ng Diyos si Satanas? Kasi nagpasimula niyang makita yung kanyang sarili, yung kanyang kapasidad, yung kanyang galing. Hanggang sa nagkaroon siya ng kaisipan na pantayan niya ang Diyos. Sabi niya, I will ascend to heaven, I will raise my throne above the stars of God. Sabi ng 14, I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. I will make myself like the Most High. Amen? But you are brought down to the grave, to the depths of the pit. Mga kapatid, sabi nga naman kung bakit si Satanas, na napakaganda ng kanyang kalalagayan bilang isang anghel, ay ibinagsak ng Diyos dahil nakita niya yung kanyang sarili. Nakita niya yung kanyang kapasidad, nakita niya yung kanyang galing. Hanggang sa nakaisip siya na pantayan niya at maging katulad ng Diyos. Kaya nakitaan siya ng kayabangan ng pagmamalaki. Kaya ibinagsak siya ng Panginoon. At yun yung nakikita natin umiiral sa mundo natin ngayon. Gamit ng social media, gamit ng mga sikat na mga kilalang worldly artists, tinuturuan tayo na makita natin yung ating mga sarili at maging mapuno tayo ng ating mga sarili at maging makita na natin ating mga sarili na wala na tayong interes sa Diyos kundi your life, your rules, ikaw na yung nasusunod. Mali po. Ang buhay natin ay kailangan masunod ang Diyos. Sabi nga ng Panginoon, not my will, but thy will be done. Kaya, ito naman nakakatawa mga kapatid, pag tayo naman po isinuunahan natin yung buhay natin sa Panginoon, no? At sumunod tayo sa Kanyang kalooban, ipinaglingkod natin yung buhay natin sa Kanya. At ito nakakatawa, yung gusto makuha ni Satanas, nakalwalatian, nakagaya ng Diyos, nasabi ng Panginoon, darating yung time, ibibisa sa atin yung Kanyang kalwalatian. Kung anong meron si Jesus, ay magiging kabahagi tayo, mga kapatid. Kaya hindi mo na kailangang gawin sa sarili mong kapangyarihan yan. Kasi kung maging tanyag ka man dito sa mundo, maging sikat ka man, dahil your life, your rules, dito lang yan mga kapatid. Lilipas din yan. Amen? Pero pag tayo nagpasubmit tayo sa kalooban ng Panginoon, sumunod tayo sa Diyos, naglingkod tayo sa Diyos, amen? Magiging kabahagi tayo sa kung anong meron ang ating Panginoon Jesus sa buhay na walang hanggan. Amen? Yun yung ating pakanasain. Kaya sabi nga, mag-ingat tayo sa ating mga minimeditate, mga kapatid. Sabi nga, let the words of my mouth, sabi ng Psalms 19 verse 14, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Ibig sabihin, siya sa atin natin palagi yung ating mga puso, yung ating mga isip. Baka meron tayong
nagpapasimula yung rebellious spirit na nabubuo sa atin sa paraan na nakikita natin yung ating sarili, yung ating kahigtan sa iba, yung ating galing. No? Paalala nga sa amin kagabi ng Pastor Luis, nag-usap-usap ng biham, manatili tayo mababa. No, ang Panginoon lang ang magaling, siya lang ang marunong, siya lang talaga. Kaya lagi natin submit yung ating mga sarili sa ating pong Panginoon. Hindi tayo yung masunod. Kung tutusin, kung meron man tayo na naintindihan mabuti, no? Kung yan ay hiwalay sa pananampalataya, mali ka rin yan at marumi sa atin. Talagang ang Diyos lang talaga. Kaya submit tayo sa Kanya, sa Kanyang kaunungan, sa Kanyang alam, sa Kanyang alam na mabuti. Maglingkod tayo sa Panginoon. No, may pinagagawa ang Diyos, sundin natin. Kung sa tingin natin mahirap, kung sa tingin natin para bang lugi tayo sa mata ng mundo, basta sundin lang natin ang kalooban ng Panginoon. At the end of the day, may gantimpala ang Diyos sa mga masunuring mga anak niya. Amen? At hindi lang yun, basta isang araw ay maging maganda at tanyag ang buhay ko sa mundo. Kundi sa buhay na walang hanggan, makasama natin ang Panginoon. Magpakailan-kailan pa. Amen? Kaya, bago tayo matapos, no, igalan po natin ng 3 puntos. Bakit ba mahalaga na makita natin na maiksi lang ang buhay? Amen? Pinag-usapan natin yung katwiran ng mga mangmang pagdating sa buhay. Ito'y mahaba, ito'y isa lang, kailangan samantalahin. At iyo yan, buhay mo yan, ikaw yung masusunod. Ito naman, tingnan natin yung importansya na makita natin na maiksi lang ang buhay. Una, yung binanggit kanina, wisdom. Pag nagkaroon tayo ng realization na, ang buhay ko maiksi lang, napupulo ka ng karunungan. No? Basahin natin ulit yung 90 verse 12. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Pag nagpasimula kang ma-realize na ang buhay ay maiksi lang, magkakaroon ka ng puso, puno ng karunungan. No? Di ba yung lagi nga natin, minsan naisip nyo rin yun. Imagine pag meron na lang po tayo 24 hours na mabubuhay. Starting now, no? Magkakaroon lang tayo ng 24 hours na mabubuhay sa maghapon ito. Mga kapatid, siguro naman wala na sa ating magliliwaliw pa. Wala na sa ating gagawa ng masama. No? Bawat takbo ng minuto at oras, gagawin mo na yung pinakamabuti mo. Maaaring puntahan mo yung mga taong kaalitan mo, gawan mo sila ng mabuti. No? Talagang iiwasan mo na humakbang sa mga bagay na hindi tama. Kasi 24 hours ka na lang, may limit ka na ng 24 hours eh. No? Magiging matalino ka na sa lahat ng gagawin mo. Kaya pagka naiintindihan natin may silang buhay, kailangan gawin ko na yung pinaka-mabuti ko para sa Panginoon. Pero pag inisip ko, mahaba pa yun. Matatagal lang pa yung pagdating ng Panginoon. Mahaba pa yung buhay ko. Magliliwaliw muna ako. Kaya nga sabi dun sa Lucas, sa Aklat ng Lucas, diba? Pag dumating yung Panginoon, nakita yung alipin, nakipaglasingan, ipagkainan. Sa tingin niya, matagal pa darating yung Panginoon eh. Pinarusahan siya ng kanyang Panginoon. Kaya mga kapatid, may sila ang buhay. No? Mapuno tayo ng karunungan. Sabi nga ng mga ngaral, chapter 7, verse 2, mas mabuting pumunta sa namatayan kaysa sa isang handaan dahil ang lahat ng namamatay ay mamamatay. Dapat lagi itong isipin ng mga buhay pa. Ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa kaligayahan dahil kalungkutan ay nakakatuwid ng buhay ng tao. Kaya mamaya mga kapatid, kung merong naka-schedule kayong pumunta sa birthday, tapos naka-schedule kayong pumunta sa isang burol, no? Mas piliin daw natin pumunta sa may namatayan. Bakit? Para makita natin kung gaano lang kaiksi ang buhay ng tao. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng pusong puno ng karunungan. Kasi nga naman, pag nandun tayo sa kasiyahan, parang feeling natin hindi matatapos eh. Pag sobrang saya ng sitwasyon, feeling mo, ang haba ng buhay eh. Kaya hindi mo na mamalayan, gumagawa ka na ng mga bagay na hindi na tama sa harapan ng Panginoon kasi sa sobrang enjoyment. Kaya pag nandun ka sa burol, nakikita ka, ng tao, pwedeng mamatay anytime. Magtatanto mo, kailangan ko nang gawin yung pinakamabuti ko. Kailangan ko maging matalino sa lahat ng mga hahakbangan. Amen? Laging iniisip ng marunong ang kamatayan. Pero ang hangal, ang laging iniisip ay kasiyahan. Kaya kung marunong ka, laging may iniisip, maiksi lang ang buhay. Pero pag hangal ka, mangmang ka, puro kasiyahan lang iniisip natin. Kaya live every day like it's your last. Amen? Live every day like it's your last. Mabuhay tayo araw-araw na parang last na yun para
gawin natin yung ating pinakabuti. Pangalawa, pag nakita natin maiksi ang buhay, ano po yun? Nagkakaroon tayo ng burden sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Amen? Kung naalala ninyo yung kwento sa Lucas chapter 16 verse 27, no? Ano ko na lang, di ba? Alam niyo yun, yung namatay sila sa rong pulube, namatay yung mayaman, saan napunta sila sa rong pulube? So, sa Abraham's bosom, sa paraiso. Ito namang mayaman na namatay, ay napunta naman dun sa impyerno. At dun siya nagkaroon ng burden sa mga kaluluwa ng kanyang mga kamag-anak. Humihiling pa nga siya kay Ama Abraham na buhayin si Lazaro para pangaralan yung kanyang mga mahal sa buhay. Pero huli na ang lahat, nasa impyerno na siya. Ibig sabihin, itong nasa impyerno nagkaroon ng burden. Tayo ngayon na nandito pa sa mundong ito, kailangan ma-realize natin, ma-appreciate natin, maiksi lang ang buhay para magkaroon tayo ng burden sa mga kaluluwa nangangailangan ng kaligtasan. Amen? Lalo na sa ating pong mga mananampalataya, papayag po ba kayo, ligtas kayo, tapos kausap mo mamaya sa sarili mo, mga kamag-anak ng di ligtas, wala kang burden. So, kailangan kung naiintindihan natin na buhay maiksi lang, anytime pwedeng dumating ang Panginoon, no, yung rapture, kailangan magkaroon ito ng mag-develop ito ng burden sa mga kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Amen? Kailangan masigasig tayo na humikayat ng mga kaluluwa papunta sa kaharian ng Diyos. Ay nakakalungkot, maraming mga mananampalataya, mga lingkod pa nga ng Diyos. Mas marami pa nahikayat sa networking, no? Mas marami pa nahikayat sa pagninegosyo kaysa sa mahikayat na magsisi at sumampalataya at maglingkod sa Diyos. Kaya mga kapatid, pag na-realize natin may silang buhay, burden, kakaroon tayo ng pasanin. Amen? At bilang panghuli, pag nakita natin na may silang ang buhay, magkakaroon tayo ng pagnanasa sa walang hanggan. Amen? Siyempre, pag nakita mo, may silang ang buhay, kailangan, di ba? Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Siyempre, pag nakita mo, ganun kahalaga yung law of contrast, no? Di ba yung law of contrast, pag merong maitim, merong maputi, pag may matangkad, merong maliit, pag merong pangit, merong maganda. Kaya pag nakita mo ang buhay maiksi, ang gusto mo mahaba eh. Automatic yun, ang gusto mo mahabang buhay. Kaya nga, sabi nga ng Ecclesiastes din natin, mga maral, no? God put eternity in the hearts of men. Ibig sabihin, ang Diyos naglagay ng walang hanggan sa puso ng tao. Kaya kinan nyo, kahit hindi mga mananampalataya, meron silang glimpse. Nagpa-fantasize sila sa mga eternal life. Kaya may mga movie about immortal, may mga movie na mga fantasy movie na ang buhay ay hindi natatapos. No? Ang totoo, ang Diyos naglagay sa lahat ng tao ng kaisipan sa walang hanggan. Amen? Kaya mga kapatid, pag nakita natin yung kaiksian ng buhay, magpapasimula tayong magnasa sa mga bagay na walang hanggan. Sabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 17, sapagkat ang paghihirap na dinaranas namin sa mundo ito ay panandalian lamang. Nakita ni Paul yung mga paghihirap niya, panandalian lang. At hindi naman gaano mabigat. Dahil sa aming mga paghihirap, may ihinihandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hindi mapapantay. Kaya hindi namin pinapahalagahan yung mga bagay na hindi nakita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero yung mga bagay na hindi nakita, walang hanggan. Nung nagpasimulang makita ni Paul yung mga bagay na ay pansamantala, nakita niya yung kahalagahan ng mga pangako ng Panginoon, yung mga bagay na walang hanggan. Hebrews chapter 11 verse 16. Ngunit hinahangad nila ang mas mabuting lugar, at ito'y walang iba kundi ang bayan na nasa langit. Kaya hindi kinakaya ng Diyos na siya'y tawagin nilang Diyos dahil ipinaganda niya sila ng isang bayan. Mga kapatid, maiksi lang ang buhay natin na lagi natin isipin niya upang magkaroon tayo ng karunungan, upang magkaroon tayo ng burden na pasanin sa mga kaluluwa. No? Isa sa nakikita ko, pag wala kang pasanin sa kaluluwa ng mga taong napapahamak, ibig sabihin, meron tayong pusong mga. Inisip natin ang buhay, mahaba, marami tayong plano. Kaya wala tayong plano, mabuti mga kaluluwa kasi marami tayong plano sa mundo. Hindi po. At pag nakita mo maiksi lang ang buhay, nanasain mo yung buhay na walang. Kasi nga maiksi lang ang buhay. Siyempre gusto natin mabuhay na walang. At yung buhay na walang ganda yun, saan natin makikita? Sa pananampalataya kay Kristo. Sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid,
teach us to number our days. Sabi ng sumulat ng Awit chapter 19 verse 12. Ganun din yung ating maging prayer ngayong umaga. Lord, paunawa niyo nga po sa amin, maiksi lang ang buhay para maging matalino yung mga hakbang namin. Minsan napapansin natin, mangmang na yung mga hakbang natin, puno-puno ng kamang-mangan eh. Ang dami ng pagkaplano, nalilimutan natin. Anytime soon. Yun nga hinihintay natin yung rapture eh. Diba? Yung pagdating ng Panginoon. At kung hindi naman rapture, yung mamatay tayo. Kasi pagkatapos nun, bilang mga anak ng Diyos, ang ganda ng pupunta natin, buhay na walang hanggan sa langit. Kaya ano pang saysay na nasahin pa natin yung mga bagay sa mundo ito. Kung merong inihanda naman ng Panginoon na mas magandang lugar. At yun ay napakaganda na hindi kayang tumbasan ng buong kayamanan ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, live every day like it's our last. Itong maghapon, puno tayo ng karunungan, puno tayo ng pasanin, puno tayo ng mga kaisipan sa mga bagay na walang hanggan. Yun yung taong marunong. Amen? Pag mangmang tayo, naisip natin, ang buhay natin mahaba pa. Ang buhay natin ay isa lang, kailangan samantalahin. Lubos-lubosin natin, gawin natin lahat ang gusto natin gawin. Mali po yan. At buhay mo, ikaw ang susunod, mali po yan. Kailangan ng Diyos ang masunod sa buhay ng bawat. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Patuloy kong pinagpapala o Diyos ang programang ito, Lord God. Makasama ko po sa morning devotion. Pagpalain niyo po sila at patuloy na ang mga salita na aming pong napagbulay-bulayan ay ingatan niyo po sa aming pong mga puso. At magsilbi po itong paalala, babala, inspirasyon at kalakasan ng bawat isa. Salamat po Panginoon. Pagpalain niyo o Diyos ang mga nasa likod ng programang ito. Pagpalain niyo po ang kabuuan ng Door of Faith Churches. Pinagpapala ko po ang aking pong Pastor Luis Bailon at ang Door of Faith Church District na. Salamat Panginoon. Hallelujah. Sa buong maghapong ito, ingatan niyo po ang bawat isa. Mapuno po kami ng karunungan. Mapuno po kami ng pagnanasa sa mga bagay na walang hanggan. At lalong higit, magkaroon kami ng pasanin, Panginoon. Kung kami ay naintindihan namin yung kaligtasan, magkaroon kami ng pasanin na makapagligtas pa ng mga taong nawawala. Sapagkat anytime pwedeng dumating ang kamatayan sa kanino man at anytime pwede kayong dumating ang inyo pong ikalawang pagkarito sa mundo. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami, Lord. Sa totoo lang, kami napakahina. Kami umaasa lamang po sa iyong biyaya. Kaya Lord, tulungan niyo po kami na magawa po namin ang kalooban po ninyo. Not our will, but your will be done. Salamat po Panginoon at sa inyo lamang po na maingat na ipinagkakatiwala lahat. Sa inyo po lahat ng papuri pagsamba. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po at sumagana po ang pagpapala ng Diyos sa ating po mga buhay. God bless po.